Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, versikulo 28. Tatapat sinabi niya, "Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap." Amen. Mapapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Kaya ang salita ng Diyos ay kahit saan pwedeng ipangaral. Sa gobyerno, sa ating mga nandyan sa Senado, sa Kongreso, sa lahat. Gospel is the power of God unto salvation. Kaya kahit na sino man nagpapayaman ngayon, ang inyong tinatangkilik, parang sinasabi ng Biblia na makamtan mo man ang buong kayamanan ng sanlibutan, pagkatapos ang kaluluwa mo na ang mapapahamak. Hindi masama maging mayaman, pero pag sobra-sobrang kayamanan, yan ang isang bagay na mahirap. Sabi ng Biblia, mahirap pumasok sa langit ang mga taong mayayaman. Mahirap pumasok sa langit yung mga taong maraming pera. Dahil hindi mo madadala ang pera sa kamatayan. Kung ano na yung suot mo, yun na ang magiging madadala mo. Kaya ang ibang ini-cremate pa eh. Para wala eh. Talagang alikabok, babalik ang tao sa alikabok. Yan nga sabi ng banal na kasulatan. Kaya kung wala ka sa Diyos, ang kapamakan ay naghihintay. Amen! Ngunit ang sabi rito sa Lucas na binasa, dato ba sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Kailangan talaga makinig ng salita ng Diyos. Kahit na ikaw ay naglilingkod na sa mahal na Panginoon, wag mong tulugan ang salita ng Diyos. Dahil yan ay pagkain na yung kaluluwa. Amen. Lalo na kung ikaw ay gising, nabubusog ka. Amen. Pinakakain mo yung kaluluwa mo ng Word of God. Pinaiinom mo ng tubig ng buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yan sabi pa rito sa Lucas 10. 26-27. At sinabi niya sa kaniya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya, sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili. Everybody say, praise the Lord. Iibigin natin ng Diyos ang ating buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Everybody say, praise the Lord. Hindi basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Hindi natin iibigin ang malapay noon dahil mayaman ka, papasok ka na sa langit. Dahil matalino ka, papasok ka na sa langit. Dahil ikaw ay nandyan na sa karangyaan, sikat ka, marami kang pera, marami kang kayamanan, papasok ka sa langit. Hindi ang kayamanan ang magiging bentahe ng Kristiyano o ng sanlibutan para siya pumasok sa langit. Ano ang sabi rito? Iibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Amen! Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, para sa mga gusto ng kaligtasan, sundin natin ang utos ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Dahil pag hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, ikaw ay nagiging display lang dito sa sanlibutan. Tandaan po natin yan. Nagiging palamuti lang ang tao sa sanlibutan. Malakas, malusog, mayaman. Nandyan ang kanyang, kasikatan. At pagkatapos niyan, pag dumating na ang pagtanda, at tinamaan ka na ng sakit, at nandyan ang kamatayan, wala na. Hanggang doon na lang. Kaya ang pinag-iipunan ng tao ngayon sa kanyang buhay, yung sementeryo, at yung kanyang kaluluwa na pupunta sa impyerno. Dahil ang tao na naglilingkod sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan,
ikaw ay mapalad, nakikinig ng salita ng Diyos, dapat sundin mo ang utos ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi ba siyan nga yung kayamanan? Talagang, pag mababasa mo ang Biblia, grabe talaga. Dito sa ating gawain, tingnan nyo, ang mga may karamdaman, pinagaling na mahal ng Panginoon. Ang mga may problema, lutas sa mahal ng Panginoon ang problema. Binago, inalis sa mga bisyo. Nagkaroon ng peace of mind, peace of the heart. Everybody say, praise the Lord. Ikaw yung may kapayapaan sa puso't kaisipan. Yung maayos ang buhay mo sa sanlibutan ito, na meron kang Diyos na tinatawagan, meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Isang bagay na masasabi ko, ang maghihintay sa iyo ay ang Diyos na nasa langit. Everybody say, praise the Lord. May kaligtasan, may buhay na wala hanggan sa mga sumusunod sa utos ng Diyos. Amen! Kaya nga hindi basta-basta ang paglilingkod natin sa malapay na may pangako ang Diyos. Kaya ano sabi rito sa unang Korinto, Kapitulo 2, 1 hanggang 5, basahin mo natin yung Proverbs chapter 4, verse 13. Amen. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 13. Hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan Hallelujah. iyong ingatan, sapagkat Amen. siya'y iyong buhay. Amen. Ang liwanag niyan, mga kapatid ko. Hawakan natin maigpit ang turo ng Biblia na patuloy natin pinapangaral ang iniwanang turo ng mahal na Panginoon sa pangunang ating beloved parents in the Lord, ang beloved Almeida family, at sa mga worker na nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil hindi basta-basta itong ating ginagawa. Kaya pinapahawakan ng Diyos sa atin ang turo ng Diyos na maigpit, huwag natin bitiwan. Bakit? Dahil yun ang ating buhay. Everybody say, praise the Lord. This is Jesus' life, and this is Jesus' life giver. Kaya ngayon binasa natin, Jesus is the way, the truth, and the life. Wala nang higit pa para sa atin na naglilingkod sa Diyos. Basahin natin itong unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. At sundan natin pagkatapos ng unang Korinto, Kapitulo 3, 16 at 17. Dito po sa Aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. Ganito po ang pagkasabi. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos, sapagkat aking pinasisiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang paghikayat ng karunungan kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung mapapansin natin ang ating pangangaral, hindi dahil sa karunungan, hindi tayo nakapag-aral na mataas sa pag-aaral, maging hindi tayo nakapasok sa Bible school o anuman. Ang ating pangangaral, sinasabi ni Apostol Pablo, dito nga sa umpisa, sa 1, at ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo, ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sapagkat aking pinasiyang walang maalaman, anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig.
si Apostol Pablo. Nakisama siya sa mga naglilingkod sa Diyos. Na sabi ng versikulo 3, ang sabi nga ay may kahinaan at may katakutan at may lubang panginginig. Ibig sabihin siguro sa ating buhay ngayon, nandyan, nakikita natin ang ating sarili at sa ating mga kapatiran. Kaya nga huwag tayo tumingin sa tao na magiging dahilan para tayo manghina, manlupaypay o matisod. Huwag natin tignan yung kanilang mga ginagawa. Ang ating tignan yung ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya meron tayong mga buhay na patotoo. Naging karanasan natin, magmula tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen! Sa Diyos lamang tayo titingin. Kasi sa ating panahon ngayon, kahit na sino pwedeng gagamitin ng kaaway para ikaw ay malaglag sa paglilingkod sa Diyos. Kahit na sino, tandaan natin, pati ang ating pamilya, number 1 nga yung ating pamilya, taga-usig natin. Ayaw maniwala. Ngayon, sa ating mga nandiyan na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tingnan nyo, yung iba mainit naglilingkod sa Diyos, yung iba dati mainit, ngayon tinatamad na dumalo. Hindi na nagpapalaga sa paglilingkod sa Diyos, hindi na nagpapalaga sa pagpupuri, hindi na nagpapalaga sa pagdalo. Wala nang kabanalan. Kasi nga ang hatak ng sanlibutan ay malakas na ngayon. Malakas na ang hatak ng sanlibutan. Kaya nga tignan nyo, mapapansin nyo nga siguro sa ating panahon ngayon, wala nang taong hindi humahawak ng cellphone. Pati mga bata, grabe. Ang hatak ng sanlibutan. Kaya mapapansin nyo sa ating buhay ngayon, na kung nangyayari ang mga bagay-bagay na ito, pinaintulutan ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating gobyerno, pinapaintulutan ng mahal na Panginoon para makita yung mga nangyayari sa sanlibutan, huwag natin takpan yung ating mga mata. O sinasabi nga nila ngayon, yung pagbaha. O nandiyan na tayo. Nako, marami madadamay. Maniwala kayo, marami nang madadamay sa panahon natin ngayon. Ang makikita ko lang, yung mga bundok na nakakalbo. Wala na mga puno. Kaya yung nangyayaring pagbaha ngayon, wala nang sumisip-sip na mga ugat na mga puno Nako, madadamay pati yung isang ahensya ng gobyerno na yan. Yung mga pinagpuputol na mga puno, ayan, wala na. Dahil nagkaroon nga ng paglawak ng daan, yan, naglawak ang mga daan, na wala yung mga puno sa kalsada, na wala na lahat. Yung paglagay ng mga tulay-tulay, maganda naman yan para makita naman yung ating pag-asenso. Kaso nga nangyari, ayan na. Ang hinahanap talaga ngayon, pera-pera. Kaya totoo ang salita na ito for the love of money is the root of all evil. Yan na yun, simple lang. Diyos mismo nagsabi niyan. Hindi tao. Ang Diyos mismo nagsabi. Kaya nga, pinapaintulutan na naman ng mga nangyayari ngayon para malaman ng tao na hindi kayang bayaran ng salapi ang pagpasok sa langit. Kundi yung paglilingkod mo sa Diyos. Isang halimbawa nga lang natin si Lazaro tingnan nyo, yung mamatay yung mayaman. Nagpunyi sila na mamatay yung mayaman. Talagang grabe ang nila. May nag-pray sa kanya. Nasa langit na siya. Yung nag-pray, iniisip niya na nasa langit na yung namatay na mayaman. Sa Lucas 16. Si Lazaro na mahirap, may sakit, maraming karamdaman, lipos ng karamdaman, walang makain, yung mumo, yung kanin na nahulog dun sa dulang ng mayaman, yun ang pinupulot niya. Kinakain niya. May mga aso, iniimura yung sakit niya. Nung namatay, yung Lazaro,
Ano nangyari? Pinasundo ng anghel. Napakaliwanag niya pag nababasa niyo sa Lucas. Kaya yung mga mayayaman ngayon, marami na kayong pera, nako, hindi ako naiingit sa pera ninyo. Bakit? Alam ko na meron akong mansion sa langit. Dahil yung paglilingkod ko sa Diyos ay totoong paglilingkod sa Diyos. Kaya nga maraming himala na ginagawa ang Diyos. Amen! Kaya nga sabi ni ating malapastor, tingnan nyo, ang kayamanan sa sanlibutan ay pansamantala. Lahat na nandito sa sanlibutan ay puro pansamantala. Pero yung ating ginagawa na paglilingkod sa Diyos, hanggang sa langit, hanggang makapiling natin ang Diyos sa langit, magmamana tayo ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Balik tayo dito sa Lucas, na binabasa natin. Anong sabi rito? Basahin muna natin yung dugtong mo muna ito. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pangikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Hindi tayo nangangaral ng salita ng Diyos na grabing dunong natin, grabing alam natin. Kaya nga iba pinagdidebatian. Hindi naman masama yung marami kang alam, marami kang dunong. Pero kung ang dunong at kaalaman mo magpapaamag sa iyo, delikado. Pati yung pera ngayon, na sobra-sobra na, hawak ng mga kababayan natin. Yan ang magpapahamak, delikado na. Ang nangyayari ngayon. Kaya masasabi ko na lang, lahat ng bagay dito sa liputan, pinapaintulutan na ng Diyos para malaman yung mabuti at masama. Amen! Para malaman natin yung totoo at hindi totoo, yung mga nagsisinungaling. Kaya ang pangangalan salita ng Diyos, hindi nagawang biro. Kaya nga sabi din sa Lucas 16, tingnan nyo, pansinin nyo, yung mamatay yung mayaman, naku, grabe. Talagang sabi nga siyempre mayaman, maraming pera, kilala. O ating basahin yan, Lucas, na saan hindi gawang biro ang paglilingkod natin sa Diyos. Hallelujah, 16, 19, hanggang sa 31. Pagibasa na. Kapitulo 16, versikulo 19, 20, tuloy ang basa. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ubi at masaylang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Hallelujah. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat na Amen. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay
At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay, datapot ngayong inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan, at bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa inyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dahong ito ng pagdurusa. Datapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises, at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham. Tatapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Hallelujah! Ang bigat ng salita ng Diyos. Kahit pala patay na manggaling sa kamatayan, yung magsasalita para sa mga tao na talagang itinakda sa kanila yung kapahamakan, hindi talaga sila maniniwala. Kaya yung mga mayayaman, yung mga hindi naman, sabi nga hindi masama na maging mayaman, tandaan po natin. Pero kung ang kayamanan mo, ang magiging mitya ng pagpunta mo sa impyerno, ayan, basahin mo na lang yan, Lucas 16, versikulo 19 hanggang 31. At yung mahirap, ayan, nandyan yung kahirapan talaga, may karamdaman pa. Namatay yung mahirap, andyan sa salita ng Diyos. Ang sabi rito sa 22, at nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Yung mayaman at sa atin na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Napakaliwanag ng Biblia. Kaya yung mga taong mamamatay na ayaw maglingkod sa Diyos, talagang merong impyerno na naghihintay para sa kanila. Pero doon sa mga naglilingkod sa Diyos, merong langit na pangako ang Diyos para sa mga susunod sa utos ng Diyos. Amen! Kaya yung sinasabi nilang RIP, maaring sabi nga, rest in peace. Baka yung iba, rest in pagdurusa. Yung iba, sa maayos na lugar, kapayapaan, sa buhay na wala hanggan, sa langit. Pero yung mga mamatay na walang Kristo sa puso, tandaan po natin, walang kapayapaan sa mga gumagawa ng masama. Walang kapayapaan sa mga taong naalipin ng bisyo. Walang kapayapaan dun sa mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Dahil natatakot sila sa kalang buhay sa sanlibutan ito. Pero sa mga naglilingkod sa Diyos, mamamatay ka na mapayapa ang buhay mo dahil pagpikit mo dito sa lupa, ang Biblia nagsasabi, pagdilat mo sa langit. Rest in peace in paradise in Jesus' kingdom. Yan ang ating titignan sa buhay natin ngayon. Dahil hindi mo matatanggap ang kaligtasan kung wala ang Diyos sa iyo. Amen! Matatanggap mo lang ang kaligtasan kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang buhay sa sanlibutan ito ay walang kaayusan sa mga ayaw maglingkod sa Diyos. Hindi nga, sabi ng Biblia, hindi basihan ang kayamanan ng tao. Hindi basihan yung katalinuhan ng tao para ikaw ay papasok sa langit. Ang kailangan natin ay yung salita ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Dahil lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! At dito mababasa natin uli sa Panaya 1,
Mahaba rin to. Pero ano lang muna tayo. Zephaniah Kapitulo 1, versikulo 1. Lalo nang basa sa 16, 17, 18. Zephaniah Ang aklat ni Zephanias, Kapitulo 1, versikulo 14, 15 hanggang 18. Isahan natin sa 13, sa 12. At mangyayari sa panahong yaon na ang Jerusalem ay sisiyasatin kung may mga ilawan, at aking parurusahan ng mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak, na nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginoon hindi gagawa ng mabuti, hindi gagawa man siya ng masama. At ang kanilang kayamanan ay magiging samsam, at ang kanilang mga bahay ay kasiraan. Oo, sila'y mga nagtatayo ng mga bahay, ngunit hindi nila titirahan. At sila'y mag-uubasan, ngunit hindi sila magsisiinom ng alak niyaon. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Hallelujah. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihan tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao, na sila'y magsisilakad na para mga bulag, sapagat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. Hallelujah. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Hallelujah. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panlibugo. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya ang sabi ng versikulo 18, ito itanim natin sa ating puso't kaisipan. At sa ating binasa na Lucas 16, 19 hanggang 31, yan po'y ating pagbubulay-bulayan sa tuwi-tuwina ng ating buhay. Kahit na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi pinapansin ng marami, ayaw nila maglingkod sa Diyos. Dahil nga, sabi nga meron na silang kayamanan, meron na silang sapat na yaman, sapat na karunungan. Pero ang sabi ng Biblia dito sa ating nabasa, at aking dadala ng kapisan ang mga tao, at sila'y magsisilakad na para mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan na ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Everybody say praise the Lord. Yan, nakakatakot pala talaga pag hindi ka naglingkod sa Diyos. Wala kang panahon sa Diyos, wala ding Diyos na magbibigay sa'yo ng kaligtasan. Kung wala kang panahon sa Diyos, nako, yan ay isang bagay na mahirap. Kaya kung nangyayari ngayon sa sanlibutan, pinahintulutan ng mahal na Panginoon, sabi ko kanina, kung nagkaroon nga ng COVID-19, nagkaroon ng sakit ang napakaraming tao sa buong mundo, maraming nabawas na tao, parang yun tuloy ang naging simbolo na talagang ang mga tao mamamatay na walang laban. Kung ikaw ay magkaroon ng sakit, yan. Hindi na natin nakausap yung ating pamilya. Ano nangyari? Na-cremate na kagad sila. Kaya kung sa maraming tao ngayon na ayaw maglingkod sa Diyos, nakikita natin sa sanlibutan, ang panahon nila ay puro sa sanlibutan, ibig sabihin dito lang talaga sila.
dito lang sa sanlibutan. Pero tayo na naglilingkod sa Diyos, ang panahon natin, ang buong araw natin para sa gawain ng Diyos. Merong Diyos na naghihintay sa atin sa langit. Everybody say, praise the Lord! Imagine na susunod mo yung utos ng Diyos. Nandyan yung pag-ibig mo sa gawain ng Diyos. Sumusunod ka sa utos ng Diyos. Ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo. Ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo. Ang kalinga ng Diyos ay nasa iyo. Amen! Everybody say, praise the Lord! At dito pa tayo sa susunod na talata. Sa unang Korinto 3, 16-17. At sa ikalawang Korinto 4:20. Unang Korinto 3, 16-17. Ang praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, Amen! at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Hallelujah! Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templo na ito ay kayo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Yan, ito napakaliwanag na tayo pala ang templo ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen! Hindi pala yung mga magagandang building, hindi pala yung magagandang simbahan na nakikita natin sa sanlibutan. Yung kanilang mga bahay dalanginan. Sabi nga nandyan inayos, pinaganda, talagang grabe. Hindi pala nananahan ang Diyos dan sa ginawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ay nananahan sa atin na naglilingkod sa Diyos. Amen! Dahil tayo ay templo ng Diyos na buhay. Kaya pumikilos ang Diyos sa ating banal na gawain. Ipatong kamay sa may karamdaman na may karamdaman ni kagaling. Everybody say, praise the Lord! Nagbabago tayo. Kaya nga merong instant healing, merong gradual healing. Kaya ibig sabihin yung mga baguhan, talaga magsakripisyo. Magtiis ng maglilingkod sa Diyos. Ang mahirap nga, yung mga gumagaling kagad, nakakalimutan yung Diyos na naghimala sa kanila. Ang Diyos naglalagay ng mga nangunguna sa ating gawain para ipapanalangin kayo. Amen! Ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, ang mga Almeda family, mga beloved ministers, at mga manggagawa. Everybody say, praise the Lord! Bawat nag-aasikaso ng gawain, kayo ang kasama sa gawain dahil kayo ang nilagay ng mahal na Panginoon para dito sa gawain na ito ang nag-aalaga sa atin ng walang iba kundi ating mahal na Panginoon. Amen! Pero mas mainam na, sabi nga natin napakaganda pala na mayroong mga malapit na worker. Madali natin matawagan, matetext natin sila. Nandiyan kagad yung kanilang pagtugon. Amen! Kaya yung naisip ko, grabe, ang mga himala ng Diyos na ginawa sa ating mga kapatiran, hindi kayang bayaran ng salapi. Amen! Kaya nga kung tayo lamang ay may sakit at nagpapabayad ang mga manggagawa, nako, sabi nga, bayad na yung aming paglilingkod sa Diyos. Nag-ipon na kami ng kayamanan dito sa lupa. Kaya sabi nga ng iba nananalangin kami sa may sakit, walang bayad. Everybody say, praise the Lord! Yan ipinakita ng mahal na Panginoon. Kaya sa aking ang naging karanasan ngayon, no? Grabe, kahit saan ako makapunta, binabahagi kong salita ng Diyos. Pinatatanggap ko yung mga kausap ko. Pinagpe-pray ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, gumaling kayo. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Magkaroon kayo ng panahon sa Diyos na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kasi lahat ng tao ngayon, bihira. Yung talagang 100% ang panahon na naglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Yung iba nga ay 50-50. Yung iba 50 down. Kahit na mga matatagal ng Kristiyano, nakakalimutan na nila yung kanilang pagpapalaga sa kanilang unang pag-ibig sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kapag nababawasan na ang pagdalo mo sa gawain ng Diyos, nabawasan na ang paglilingkod mo sa Diyos, ibig sabihin, 50-50 ka na. Baka 50 down. Dahil sa ating mahal na pastor, sabi nga doon sa mga
nakasama niya sa Talipaw. Ito, malapit na naman yung Talipaw Peace Mission, na kung saan sabi ng ating mga pastor, kailangan 100% ang ating pananampalataya. Amen! Dahil kung 99%, 90%, nako, sabi nga tatablan sila ng bala ng mga abusayap yung panahon na yan. Kaya ano sabi ng ating mga pastor sa kasama niya 12 prayer warrior, ano ang inyong pananampalataya? Paglilingkod sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, 100% po mga pastor. Lahat sila iningatan ng mahal na Panginoon, nakauwi ng buhay. Amen! Everybody say praise the Lord! Yang ating mga pastor, ipinakita lang doon na kailangan talaga natin ang level ng paglilingkod natin sa Diyos ay 100%. Hindi man natin kayang abutin. Pero tayo nagsisikap. Ang Diyos nakakakita ng bawat ginagawa natin dahil ang mata ng malabay nakatingin sa atin. Everybody say praise the Lord! Ang mahirap yung ikaw yung matagal ng Kristiyano, nagpabaya ka na, delikado yan. Baka isang araw, tatapikin ka na ng mahal na Panginoon. Hindi bali kung tapik lang na kaya mo. Baka pag kinapik ka na hindi mo na kaya, kinurot ka, sinintron ka, dinusportos ka na. Dahil sa katigasan ng puso at ng isip mo, hindi ka na sumusunod sa utos ng Diyos. Busy-busy na ngayon sa mga gawain makasanlibutan. Kapag ang tao busy sa gawain makasanlibutan, wala tayong kaibaan sa mga nandyan sa sanlibutan. Wala tayong kaibaan dun sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, ikaw at ako, tayong lahat, ay templo ng Diyos. Pinanaanan tayo ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Ang liwanag yan, oh. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, sa igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Ikaw at ako na naglilingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord! Yan ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 20. Basa. At sa mga remaining verses natin, dito tayo sa Galatia 3:27, Galatia 6, 6 hanggang 9. Basa. Ikalawang Korinto 4:20, Galatia 3:27, Galatia 6, 6 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 20. 16. Amen. Unang Korinto 4:20 pala. Unang Korinto. Sa unang Korinto 4:20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, Amen. kundi sa kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Ang liwanag dyan ha. Unang Korinto 4:20. Ang sabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Everybody say praise the Lord. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos na mahina ang iyong pananampalataya, kailangan mo na ngayon ng prayer and fasting. Manalangin ng walang patid, pag-ayuno para ikaw ay lalong mapalapit sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Kung may problema ka, ipag-ayuno mo. Kasama ang panalangin. Kung may karamdaman ka, ipag-ayuno mo kasama ang panalangin. Tayo yan ang mga naglilingkod sa Diyos. Sa sanlibutan, hindi nila alam yan. Pag may sakit sila, ang iniisip kagad, gamot, ospital. Ngayon, pag wala ng pag-asa, sinasabi nga ng doktor, sa Diyos ka na tumawag, sa Diyos ka na magtiwala. Ganun pala, oh.
Sa sanlibutan yan, maganda yung may pera ka, kaya mo magpagamot, may panggastos ka. Kaya yung mga maraming pera, maraming kayamanan ngayon, nako, hintayin nyo. Isang araw, ang inyong mga pera, ang inyong mga kayamanan, mauubos din sa inyong mga karamdaman. Dahil ngayon, nasa kasiyahan kayo. Darating isang araw ang kalungkutan naman. Isang araw, sabi nga ng Biblia, lahat ng ating ginagawa, nakikita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan para doon sa mga maniniwala at maglilingkod sa Diyos. For the kingdom of God is not in word but in power. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, ipatong kamay sa may karamdaman na may sakit, ang mga may karamdaman ay gagaling. Hindi lang gagaling, magbabago pa ang buhay nila. Pagpapalain pa sila ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya dito pa sa Galatia 3:27, ang lahat na nabautismuhan sa tubig, ibibihis na si Kristo. Everybody say praise the Lord. Basa. Saklat ng Galacia, Kapitulo 3, versikulo 27. Sapagkat ang lahat na sa iyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis ni Kristo. Ibinihis si Kristo. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi reliyon ang ating ibibihis. Hindi sekta ang ating ibibihis. Si Kristo na mismo. Nagsusuot tayo ng may kabanalan para makita sa atin ang Diyos. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Amen. Wala makakita sa Diyos. Espiritu nga ang Diyos eh. Pero mananaan ang Diyos sa atin. Kaya lahat na nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, ibibihis na si Kristo. Palampakan natin ating mahal na Panginoon. Sabi niya, no? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Everybody say, praise the Lord. Idagdag niyo yung 26, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo ay nabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Everybody say, praise the Lord. Tayo pala ngayon ay talagang tunay na anak na ng Diyos. Dito sa last verse natin, Galatia 6 hanggang 9. Ayun, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 9. Kapitulo 6. Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 6 hanggang 9. Natapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo. Amen. Sa lahat ng mga bagay na mabuti, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, Hallelujah. sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Sapagkat ang naghasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagot. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, kahit na ikaw ay pagod na, huwag kang manghimagot sa paggawa ng mabuti. Amen. Napapagod nga tayo sa trabaho eh. Sweldo lang dito sa lupa yung ating pakinabang eh. Pag nagkasakit ka, tatawag ka sa Diyos. Pagalingin mo po ako, mahal na Panginoon. Busy-busy tayo sa gawaing makasanlibutan. Napapagod tayo sa pag-aaral. Dito lang sa lupa, magandang record. Mataas ang grade.
Pero pagdating sa langit, ang hinahanap ng Diyos, yung katapatan mo na naglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya nga sabi, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil dating isang araw tayo mag-aani. Amen! Pansinin nyo to ha. Dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay di na pabibiro sapagkat ang lahat na yasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kaya lahat yung mga nag-aasik ng kasamaan, aanihin nyo isang araw ang inyong hinasik na kasamaan. Lahat na nag-aasik na hindi mabuti, hindi maganda, aanihin nila isang araw yung alam ang ginagawa. Maraming tao ngayon ang ayaw maglingkod sa Diyos. Ang impyerno ay lugar ng mga taong walang panahon sa Diyos. Ang impyerno ay kaharian ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Kaya kung sa sanlibutan, naging maayos ang buhay mo, at wala kang panahon sa Diyos, ang araw, ang makakapiling mo, yung hari ng sanlibutan, doon ka dadalhin sa impyerno. Dahil sa iyong kasalanan, dahil sa wala kang panahon na naglilingkod sa Diyos, na alipin ka ng bisyo, alipin ka ng kayamanan, lahat ng mga bagay na ginagawa ng tao ngayon, napalayo na ang tao sa Diyos. Napalayo na nang napalayo ang mga tao sa Diyos. Ngunit ang Diyos patuloy na tumatawag sa atin. Come unto me, all ye that labor and heavy laden. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin. Amen! Lahat na may sakit, may problema, lahat ng mga nangangailangan ng kaligtasan, maglingkod na sa Diyos. Lahat tayo ay tinatawagan ng Diyos. Kaya kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, hindi ka makakagawa ng mabuti. Dahil ang sanlibutan, pag-aari ng demonyo Satanas para sa kasamaan. Ang langit, yun ang ating pupuntahan. Nandun ang Diyos na naghihintay sa atin. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang ating ginagawa ay hindi mawawala ng kabuluhan. Lahat tayo na naglilingkod sa Diyos, pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Kaya sa bawat naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hawakan nating maigpit ang turo ng Diyos. Hawakan nating maigpit ang mga salita ng Diyos na ating na pag-aaralan. Sapagat ang salita ng Diyos, siya mismo, ang Diyos na ating buhay at kaligtasan. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamahal pa Jesus, tayong lahat ay magpuri, umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Awitin natin itong altar call song natin, First Love. Unang pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Ikaw, mahal po, ng unang umibig sa amin. Salamat po, mahal po. Ikaw ang Diyos na nagpapahalaga sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to this Jesus. Sa lahat ating mga viewers, sa lahat ating mga kapatiran, hallelujah, praise the Lord. Sentro natin ating puso at kaisipan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. I never intended to depart Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. from the trusting child I was, simply knowing just because you are my Father, I am your child, I am acceptable. Nasa umpisa. Rekindle your
Ako'y iyong anak, ako'y katanggap-tanggap. Di ka nagbago, di mo ko binigo. Ang aking puso yakapin ang kalooban mo. Mahal kita, tiwala sa'yo, mahal ko, Ama. Ibalik unang pag-ibig sa akin. Nasa puso. Ibalik unang pag-ibig sa puso ko. Hindi ko ninais malayo mula sa aking pagkabata. Ako ay nagtiwala, ika'y aking Ama, ako'y iyong anak, ako'y katanggap-tanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Di ka nagbago, di mo ko binigo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking puso yakapin ang kalooban mo. Mahal kita, tiwala sa'yo, mahal ko, Ama. Ibalik unang pag-ibig sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Di ka nagbago, di mo ko binigo. Hallelujah. Ang aking puso yakapin ang kalooban mo. Mahal kita, tiwala sa'yo, mahal ko, Ama. Hallelujah. Ibalik unang pag-ibig sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal kita, tiwala sa'yo, mahal ko, Ama. Ibalik unang pag-ibig sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat-lahat ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga viewers, sa lahat po na nandyan sa inyong mga tahanan. Hallelujah. Merong Diyos na nakatingin sa atin. Merong Diyos na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Ano man po ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga pangangailangan, kaya tayong abutin ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Kaya sa ating mga baguhan, tanggapin niyo muna ang ating mahal na Panginoon, yung sariling tagapagligtas. 4 na reglamento ng kaligtasan sa ating mga viewers. Pananampalataya, kailangan maniwala tayo na mayroong Diyos. Ang bawat lumalapit sa Diyos ay maniwala at sumampalataya na mayroong Diyos.
At ang Diyos na nasa langit makikinig sa ating mga panalangin. Kaya nga ang pagdalo sa gawain naman na Panginoon tutubo ang ating pananampalataya, lalago tayo. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Hebrews 11:6, ang bawat lumalapit sa Diyos, maniwala, sumampalataya na mayroong Diyos. Kaya kung hinahanap mo ang Diyos ngayon, mayroong Diyos na tutugon sa iyo. Pagagalingin na yung karamdaman, babaguhin ang iyong buhay, pagpapalain ka naman ng Panginoon. Kaya sa bawat nakikinig, nanonood sa ating banal na gawain, patuloy lamang po kayo at kayo'y pagpapalain ng ating banal na Panginoon. Dumalo kayo sa ating banal na gawain at kayo'y bibiyayaan ng Diyos. Pagpapalain kayo, physical, material, financial, spiritual. Ang pangalawa'y pagsisisi, pagtalikod totally sa kasalanan. Ang pagsisisi ay pagtalikod na totoo sa kasalanan. Hindi yung pabalik-balik sa pagkakasala. Kaya bawat Kristiyano na sumusunod sa ating mahal na Panginoon, yan po isang tiyak na ebidensya na mahal mo ang iyong kaligtasan. Mahal mo ang Diyos. Ang pagtalikod mo sa kasalanan ay pagmamahal mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil yan na po ang kaganapan na ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Kaya nga, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang pagiging born again, yun po yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of dearest Jesus Christ, for the remission of your sins. Mapapatawad ka na sa iyong kasalanan. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ng Diyos, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kaya sabi ng Roma 8:14, lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Doon ka pala magiging anak ng Diyos kapag meron ka ng Espiritu ng Diyos. At sa ating mga viewers, sabi ng John 1:12, ang tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ang buhay na wala hanggan. Kaya sa ating mga viewers, tanggapin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, sumunod sa panalangin, sa mga baguhan. Sabihin po natin, mapagpalang ang masalangit. Pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay nagpapasalamat. Napakinggan ko ang mensahe ng kaligtasan. Mahal na Panginoon, nagbabalik loob na ako sa iyo. Gusto ko na maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng aking makasalanan na nagawa magmula kung ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Ligtas mo po ako, pinakamama na ba Jesus, maging aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Salamat po na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y tubusin sa aking makasalanan. Iligtas mo po ako sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan ng pinakamamahal pa Jesus, lahat ng tumanggap sa iyo, patawarin mo sila sa mga kasalanan. Iligtas mo sila sa 10 na kalamamahal sa buhay. Gawin mo silang mainit na maglilingkod sa iyong malapay. Pagpalain mo sila. Sulat mong kalamang pangalan sa kalat ng buhay sa langit, sa pangunang dalangin. Aming beloved parents in the Lord, ang beloved ministers, yung abang lingkod, sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now dearest Jesus. Surrender your life to dearest Jesus. Part of this prayer. Gracious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your love. Thank you, Lord, for your gospel. Thank you so much, dearest Jesus, that you born and died on the cross of Calvary to save me and together with my loved ones. Father, dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless me, make me holy. Father, dearest Jesus, I pray, amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, forgive their sins, Lord God. Bless them, Lord God, physically, materially, financially, spiritually, Father, in the name of Jesus. Write their name in the book of life in heaven. Father, pray to the first of our beloved parents in the Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Be blessed in Jesus' name. Amen. At sa lahat ating mga kapatiran, magkaisa po tayo manalangin.
sa lahat na po natin mga kahilingan, ating mga pangailangan, idulog natin sa ating mahal na Panginoon. Ang mga may sakit, magsisi, lahat po tayo, lumapit sa ating mahal na Panginoon na may pagsisisi, may pagpakumbaba. Opo, mapagpalang Diyos, mabanal. Pangalan ni Jesus, patawarin mo po kami sa inyong mga kasalanan, mahal na hugasan mo kami ng kabanal-banal ng dugo, mahal na Panginoon. Magiging mga viewers, mahal na Panginoon, lahat ng mga nasa kalang mga tahanan, dito sa Pilipinas, maging si Bayong Dagat, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran, nanonood, sumusubaybay, mahal na Panginoon. Hallelujah, gabay magpatuloy, pagkaloob mo sa kalam, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Gabayan mo at patnubayan mga kapatiran, mahal na Panginoon. Lahat na narito sa gawain mo, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin ng beloved parents of the Lord. Have mercy upon us, Father, dear Jesus. Bless us, O Lord God. Forgive all our sins, Father, in Jesus' name. Amen. Let's natin ating mga sarili, mga kapatid ko, isang kamay sa ating ulo, sa ating parte ng katawan na may sakit. Sipin natin ang mga pastor, ang beloved Mama Dear, mga gagawa, ang naglihan sa atin ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos. Yes, Lord, it is Jesus. Bless our beloved brethren, Lord God. Bless our beloved viewers, Lord God. Forgive all our sins, Father of Jesus. Heal us, Father of Jesus. Demons from permanent sicknesses and diseases cast out in the name of Jesus. By your stripes, Lord, we are healed, Father of Jesus. By your stripes, Lord, we are healed, Father of Jesus. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever and flu, cast out. AIDS, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Blindness, cast out. Hallelujah. Spirit of paralysis, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Pagkabakla, pagkatumoy, cast out in the name of Jesus. Kahirapan sa buhay, cast out. In Jesus' name, bless us, Lord God. In Jesus' name. Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. There's healing of Jesus. There's blessing of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon, maging ating mga viewers, palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Trusty is Jesus. Lahat tayo magtaas ng ating mga banal na kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times sa mga ating pagtanong. Lahat tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng pagtaas ng ating mga kamay. Sigaw tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ng mahal na Jesus. God bless you sa lahat nating mga patiran. God bless sa ating mga viewers, sa lahat ng anak ng Diyos. Pagpalain din natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, napakabilis ang araw. Amen. Hallelujah, pati oras, napakabilis. Grabe. Huling biyernes na naman ngayon ng buwan ng Agosto. Hallelujah. Kaya sa linggo, hallelujah, Holy Supper natin mga kapatid ko. Kaya last Sunday of the month na naman, para sa ating mga kapatiran, sa ating mga viewers, hallelujah, Holy Supper na po natin sa darating po na linggo. Dito po tayo sa Bangar, sa ating Holy Supper. Ganun din po sa Baknotan, meron din po tayong Holy Supper doon. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, hallelujah, sikapin natin makadalo at sa ating mga kapatiran na hindi nakakadalo, kayo po'y dumalo para sa ating Holy Supper at sa ating mga viewers, sa lahat po ng mga nahayuan natin, sa lahat po ng ating mga naimbitahan na sila po'y dadalo para sa ating Holy Supper na naman. Hallelujah. Kaya pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Jesus, ang bilis. Hallelujah, ng araw, ng buwan, at sa susunod na linggo, Vermont na po mga kapatid ko. Hallelujah. Papasok na tayo sa Vermont. Hallelujah. September, October, November, December. At lubi na mahal na Panginoon, tayo po ay maghahanda ng isang buwan para po sa ating pag-aasikaso ng kursada. Hallelujah, yung ating pag-aasikaso ng crusade. Hallelujah, lubi na mahal pa yung by October na po mga kapatid ko. At yan po sure na. Dahil tatapusin muna natin yung celebration ng Talipaw Peace Mission anniversary uli sa 25th Talipaw Peace Mission anniversary. Kaya yan po tatapusin muna natin para makapagpondo tayo ng prayer and fasting itong buwan po ng September. Hallelujah. At lubi naman na Panginoon dahil nga sa nag-uulan, hallelujah, grabe. Halos talagang
Walang tigil ang pag-ulan. Hallelujah. Kaya pati mga kapatiran, nahahadlangan na sila makadalo. Sana po ay linggo, kahit na umuulan o naman ang sitwasyon ng panahon, basta Sunday, dumalo po tayo mga kapatid ko dahil nandyan po yung ating Holy Supper at naglilians po tayo, hallelujah, ito yung araw ng linggo sa ating mga kapatiran. Pagkatapos po natin gawain, meron po tayong prayer and counseling sa lahat po ng mga kapatiran na nandyan po sa ating mga nanonood. Kayo po yung mag-text o tumawag, meron po tayong prayer and counseling. Kaya sa lahat ng mga kapatiran, hallelujah, everybody say praise the Lord! Tayo idadako muna sa karagdagang pangailangan para sa ating banal na gawain, special love offering natin para sa ating mahal na Panginoon. At itinatawagan muna ating beloved, hallelujah, ating beloved Elder, ating beloved Brother Rolando Kasipit. Amen. Para sa panalangin sa ating special love offering. At sa closing prayer natin, ating beloved Preacher John Manalang. Amen. God bless you, beloved OP, nanding manalang. Amen. Praise the Lord. Tayo pa'y dadako sa special love offering. Hallelujah, praise the Lord. O amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor, Beldistrada Almeida, narito po sa pagkakalugpo ng special love offering. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain mo po ang mga kapatiran na magbibigay. Hallelujah, praise the Lord. At doon sa nakakalimot sa iyo, Panginoon, hallelujah, ipalaala mo sa kanila upang sila rin iyong pagpalain at sila ay maiwas sa sumpa sa mga nakakalimot sa iyo, hallelujah, praise the Lord. At doon sa gustong magbigay, pero sa kawalan, hallelujah, praise the Lord, bigyan mo sila ng pagkakitaan para sa sunod na panambahan, sila rin ay iyong pagpalain. Ito po ang aming samot panalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating beloved Elder Rolando Kasipit. Ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ang maraming biyaya. Siksikiling at tumapaw, babalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksikiling at umaapaw, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Siksikiling at umapaw, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Amen. God bless you sa ating mga kapatiran sa inyong pagbibigay ng special love offering para po sa karagdagan ating pangailangan. At huwag natin kalimutan sa ating po mga awit. Fasting po tayo mga kapatid ko. Lahat dapat ng ating mga kapatiran. Mag-alay po ng prayer and fasting. Pag-araw po ng Sabado na tayo po mayroong Holy Supper. Yan na lang po yung ating magagawa ngayon na mag-alay tayo ng prayer and fasting. Andiyan po ang ating fasting area. Kaya sa ating mga hindi uuwi, sa ating mga choir, pioneers, adults, and youth choir, mag-alay po ng prayer and fasting pag-araw po ng Sabado na meron po tayong Holy Supper para lahat po tayo ay talagang nagiging maayos ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Huwag natin bawasan yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, bagkus dagdagan pa natin. Hallelujah. Maging mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pagpasok na po ng bear, yung bear month,
Yan po yung atin ng pag-ipagkaisa para naman sa atin pong maging 20th Church Anniversary Crusade. Maaaring dito na po tayo sa pastoral house natin. Hallelujah. Kaya yung ating mga streamer, kakabit pa rin natin yan. Magsasounding pa rin tayo para ipaalam sa ating mga kababayan na tayo po ay nakaabot na ng 20 years ng ating gawain dito sa Bangar. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya sa lahat nating mga viewers, sa lahat po ng ating mga patiran, kayo po ay umantabay para po sa ating announcement, para po sa darating po ng ating 20th Church Anniversary. Dahil natin tumayo ng mga kapatid ko para sa ating closing prayer, ibigay ang pagkakataon sa ating preacher, John Manalang. Amen. Hallelujah. Amen. At sa ating po pala mga nandito, may practice po yung ating youth choir. Mamayang hapon po, alas 5 ng hapon. Yung mga mag-stay dito po sa fasting area, ay para makapag-fasting na po ng itong araw na ito ng Sabado. Lahat na po ng ating mga patiran gusto pong mag-fasting na po ngayong araw ng Sabado para po sa ating Holy Supper sa linggo. At yung mga youth choir natin may practice, hallelujah, para po sa ating banal na gawain. Tayo natin tumayo na para sa ating closing prayer. Ating beloved preacher, John Manalang. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. O po, magpalang Diyos. Ama namin banal, sa pinakamakapangyarihang pangalan mo, ang pinakamamahal na Jesus, ang dalayan ng Malapastor, Evangelista Willie Estrada Almeida, ang tunay na propeta sa uling kapanahunan. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa tagumpay, mahal na Panginoon, na ipinagkaloob mo sa aming pagpupuyat sa buong magdamag ngayong huling Biyernes ng Agosto ng taong kasalukuyan. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa pag-iingat mo sa aming mga kapatiran sa kanilang pagtungo sa lugar na ito. Bagamat andyan ang ulan, mahal na Panginoon, hallelujah, ngunit narito kami, mahal na Panginoon, sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah, ihatid mo ang bawat isa sa kanilang uuwiang mga tahanan, mahal na Panginoon, ng maluwalhati iligtas. Ilayo mo sa mga disgrasya, aksidente at kapahamakan, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ibalik mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa, mahal na Panginoon, sa araw ng bukas, sa aming banal na hapunan, aming pag-alaala, paggunita sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinakamamahal na Panginoon Jesus, upang tubusin kami sa kasalanan, mahal na Panginoon. Hallelujah, padaluhin mo, mahal na Panginoon, ang mga matatagal nang hindi nakakadalo, mahal na Panginoon Jesus, sa mga mahal sa buhay ng mga kapatiran, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Mga backslider, mahal na Panginoon, mga nanlalamig, ibalik mo ang kanilang kainitan sa paglilingkod sa iyo. Mga matagal nang hindi nakakadalo ng Miyerkules, mga matagal nang hindi nakakapag-overnight, mahal na Panginoon Jesus, nawa. Hallelujah, ibalik mo ang kanilang unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon, turuan mo kami, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na makapaglingkod sa iyo sa araw-araw hanggang sa iyong pagbabalik. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, wag mo kaming bitawan, mahal na Panginoon Jesus, wag mo kaming iwan. Sa libotang ito, punong-puno ng kaguluhan, pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala kaming ibang inaasahan, kundi ikaw lamang, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Anong panalangin na hindi namin nabanggit ngayon, mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala, kalooban mong masunod, mahal na Panginoon, hallelujah. So, ang dalayan, mahal na Pastor, Evangelista Willie Estrada Almeida, hallelujah. Ito pong aming samot panalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen and amen, hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you sa ating brother preacher, John Manalang. God bless you sa lahat nating mga patiran. Magkamayan po tayo mga kapatid ko at yung ating mga upuan, iligpit na po natin ng sama-sama para sa ating Holy Supper ng bukas. God bless you mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you to Jesus. Glory to God.